Ngayon alam natin na talagang internet ay napakalakas na tool yan para sa ating buhay. Pero merong mga bagay na kumbaga hindi naman dapat talaga nakikita at hindi dapat pinagkakatiwalaan na nakikita natin sa internet. Kaya ngayong umaga yan ang makakalaman natin at mabibigyang linaw kasama ang ating IT expert na suking-suki sa atin dito sa Good Morning Boss, si Sir Jerry Liao. Sir, good morning and welcome back. Yes, good morning at siyempre magandang umaga sa ating mga boss. Yes. Sir Jerry, siguro maganda nga i-explain muna natin sa ating mga boss yung power of the internet kung sabihin nga natin. Well, alam naman po natin na talagang kumbaga sa impormasyon, ang dami na nating nakukuha sa internet, no? Nauso na nga yung, 'di ba, yung salita o katagang i-Google mo. Parang ganoon, 'di ba? Kasi nga kung meron kang katanungan, Lahat nasagot na ni Google. Alam mo Sandro, nung panahon namin, kadalasan pag may katanungan sabihin, tanong mo kay mami, tanong mo kay daddy, no? Or mag-encyclopedia o library. Ngayon hindi, i-Google mo. So ibig sabihin nun, talagang kung kumbaga sa ano, kung meron kang katanungan, kung meron kang gustong malaman from all subjects, no? Makikita mo na sa internet and hindi mo kailangan umalis ng bahay, hindi katulad dati, di ba, nagpapaalam pa kami na pupunta ng library, no? Pero ngayon, at the comfort of your home, you have your computer, tapos lalo na ngayon, meron ka ng tablet, meron ka ng mga phones, hindi ka na kailangang umalis sa iyong bahay for as long as you have internet connection sa iyong tahanan, ano? You can now Search or browse. Yes, browse whatever information you need. Okay. Sir Jerry, kasi sometimes iniisip natin yung internet na kumbaga isang malaking community yan na everyone shares different types of information. But sometimes those information that are being shared naman by the people, parang hindi naman talaga siya credible kumbaga isipin or relevant. So, paano ba natin na bibigyang linaw kung alin nga yung tama na malaman natin na kumbaga, itong binabasa natin ay very accurate, ito naman ay talagang hindi masyadong ano. So, paano nalalaman ba ng ating mga viewers kumbaga aling websites or ano? Well, siyempre yung mga reputable sites, no, yung mga matatagal na, siyempre diyan ka medyo maniniwala. Dito rin papasok yung verification, you have to verify the information and you also have to do your own research. No? Hindi ka naman pwedeng magbe-base lang doon. Yes, parang lahat na lang ng ano mo ibabase mo dun sa internet at gaya nga na sabi mo, sa dami ng impormasyon na nakikita natin sa internet, hindi naman lahat yan totoo, no? As simple as, let's say, I have this friend who is kilala, no? Hindi siya masyadong techie, no? So, when I told him na, uy, alam mo ba yung pangalan mo all over the web? Sabi niya, sige nga, try mo nga. Pag-type namin ng pangalan, kinlik namin yung isang website, nakita yung mali yung address niya at mali yung birthday niya, no? So, as simple as that, no? Anybody can actually create a site of a particular person or let's say a particular topic, no? Parang kung sa ano mas tinatawag nila, parang kunwari may alam sila, no? Kung nagpapanggap na maalam sila sa subject na yon, magagawa sila ng impormasyon. Ikaw naman na nagbabasa, syempre, they will make it look credible. Now, in case you're wondering why people do this, alam mo naman, Sandro, sa internet, may business partner rin yan, di ba? So, the more, meron tayong tinatawag na, kung pag dinadalo mo yung isang website ng madalas, yung may-ari ng website na yan ay kumikita, no? Sa the mere visit, no? So, may mga taong ganun na ang ginagawa na lang, gagawa ng isang website, lalo na, yung ititiyempo pa nila yan, doon sa pinaka-hot na topic, no? Gagawa ng website yan para lang dumalaw ka ng dumalaw, di ba? And every time you visit, they earn, no? So, yan yung ilan sa mga rason kung bakit yung mga tao ay gumagawa rin ng mga bogus, sa information ng mga website. Misinformation, yes. Sir, ito alam natin kumbaga yung power of the internet sometimes can be used in a negative aspect. Kaya ngayon meron naman natin yung mga cybercrime kung tawagin. So how do we avoid para kumbaga using this power in a negative aspect? Well, yung internet kasi nandyan yan para gamitin natin. It's amoral. Hindi siya good, hindi siya bad. What makes it good and bad depends on how you use it. Di ba? So, marami naman talagang naibibigay na advantages, no, at kabutihan ang internet. Yun nga lang, meron ilan sa ating mga gumagamit niya na kumbaga nalilihis, no? Nakita niya yung power, yung reach, no? Ang layo talaga. Given na hindi na lang text yan, may pictures na yan, may video na yan, naisipan ng iba dyan na bakit hindi natin gawing itong isang negosyo at yung cybersex nga, isa yan, no? Actually, malaking issue nga po. Yes, isa yan. So, siyempre, napaka-convenient, no? Maglalagay lang ako ng isang lugar, maglagay ako ng computer, webcam, internet connection, at maghahanap na lang ako ng mga interesadong tao. mga bata, lalo na mga bata, no? Sasabihin, ang katwiran kasi parang
uupo ka lang dyan, kumaga sa ano, compared to yung real Yes, life na parang pakikipagtalik or something, parang sinasabi nila, mas okay na to kasi kumaga nakaupo ka lang, Oo. walang nangyayari sa'yo. Pero actually, pareho lang yun no? Demoralizing. Yung epekto child. nga dun Oo. sa bata, hindi ba? Traumatic. Yes. So ito talagang kumbaga kailangan natin itong pagtuunan ng pansin. Nagsisimula yan sa magulang talaga, no? Unfortunately, yun ang mga nababasa nating balita na yung magulang mismo, no, may parang consent, no, Oo, para gawin yan. pinapayagan. Oo, dahil nga sa hirap ng buhay. Pero I mean, kung titignan mo talaga yung solusyon diyan, is really the parents, no, na guiding the child, no, na itong mga bagay na ganito ay hindi maganda, no, na at hindi mo dapat gawin, no. And of course, yun nga pumapasok dito siyempre yung tawag dito yung pag-aaral mo, yung edukasyon, tapos siyempre yung pananalig mo sa Diyos, no. Lahat 'yan, sama-sama 'yan para hindi talaga mangyari itong mga ganito at walang pumayag, no. At siyempre sa kapulisan naman natin, siyempre at sa pakikipagtulungan, no, ng ating mga mamamayan kasi medyo mahirap mo matuntun to. Sa technical, alam mo, yung marami silang pwedeng gawin para magtago, no? So, siyempre, Yung mga IP address. yun. iba-iba. No? I don't want to sound technical, pero tama ka, IP address. Pwede nilang itago yan, ano? At medyo, matutuntun mo naman, pero it will take time, no? Yes. Hindi yan basta isang araw mahuhuli mo kaagad, no? oo. So, it's a process, really. So, talaga yung pagtutulungan ng komunidad para sabihin na, oh, itong lugar na to, parang labas-pasok yung mga bata dito. Example, mga ganyan, at i-report, no, sa kinaukukulan para mahuli at para matigil yung mga ganitong gawain. Ito po sir, alam ko recently parang nagkaroon ng way nga para mahuli itong mga sex offenders na to. Parang meron daw silang ginawa na parang simulation lang na isang batang babae. Maaari niyo ba ikwento to sa ating mga boss ngayon? Oo, kasi kahit sa ibang bansa ganun, ano, kung sa ano, parang tinatawag na parang may pain, ano, na you will get, let's say, a kid or a child, tapos pagpapanggapin mo na willing victim, no? But actually, ano siya, parang Kasama sugo siya ng sa- mga kapulisan. Tama 'yun, magandang isang kumbaga sa way, no, para mahuli mo ito mga to. Yung iba naman ang ginagawa is 24 hours, no? Nandun sa loob ng internet o na gumagamit ng computer, papalit-palit 'yan. At pumapasok sila sa mga ganong kalakalan, no? Para nagpapanggap naman sila as customers, no? Okay. Para mahuli nila more or less, no? Malaman nila sa pakikipag-usap dun sa babae, for example, saan ba locate yung lugar mo? Baka pwedeng puntahan kita, mga ganyan, no? Yes. So, parang kumaga sa mga patibong ika nga, no? mahuli. Para mahuli sila. So, I mean, hindi mo nga sila talaga mahuhuli via IP kasi nga mahirap nga. So, the next best thing is for you to pretend, no? To be the child or a customer so that malaman mo, makakuha ka ng additional Matrace, information. Yes, matrace mo sila, nasaan ba yung location na yan. Yun nga po sir, kumbaga napag-usapan natin yung power of the internet and how it's being misused. Pero ngayon naman siguro let's go on a positive note naman on how we are taking advantage of the strength and the power of the internet. Like especially with our government websites nowadays. Alam natin na parang kumbaga sa NBI nga po ay pwede ka nang nabawasan po yung pila time natin kasi kumbaga pwede mo na gawing online yung Tama. mga forms. So what other advantages has it brought to us naman? Well, like what I said, no, I think the advantages outweighs the disadvantages. No, marami talagang naibibigay yan sa pag-aaral, sa negosyo, sa government website. Just recently, DOST was named or parang most visited government site, no? Dahil makikita nga natin na ating mga mamamayan ay talagang they depend, no, on the internet to get information. So DOST, hindi tayo magtataka diyan dahil sa weather nandiyan, no, you want to get weather updates lalo na yung sa Yolanda, tapos you have yung bagyo, no, ilang bagyo ang dumadaan sa bansa natin every year. Tapos yung mga earthquakes, mga ganyan. So doon mo makikita na our government is doing something right, no, by Yes. providing proper information at the right time. At ang mga mamamayan natin na nakakonect sa internet naman, talagang, they patronize this kind of information kasi talaga nila, no? So, yan isa sa mga advantage na nabibigay ng internet. Yes.
Sir, siguro na lang dahil nga nabanggit na nga natin yan. Talagang it's a very good thing na for us, the users, to talagang tangkilikin natin itong power na internet at talagang use it to our advantage. Sir, siguro message nyo na lang po para sa ating mga boss on how else they could take advantage of the power of the internet and use it for a better life, siguro for improvement in their daily activities. Well, the internet is here. Talagang napakalaki ang tulong nito sa atin. Hindi nga lamang sa edukasyon, even sa pagbi-business, no? Kumaga sa nandito ka sa Pilipinas, kaya mong maabot, no? Kahit sino sa buong mundo. Gamitin natin ito ng tama, no? This is a very strong tool at kapag ginamit mo ito sa mali, malaki din ang pinsala na maidudulot nito. Kaya we have to be responsible users here. Like for example, yung nga, sa gabi, for example, nag-access ka ng mga pornographic website, kumakain ka ng mga bandwidth, nakikihati ka pa doon, bawas-bawasan na natin yun. And sa mga parents nga natin, kung gusto natin yung mga anak natin hindi magpunta sa mga ganyan, you have to practice what you preach. No? Kung ayaw mo pumunta yung mga anak mo sa mga ganong website, ikaw mismo, dapat hindi ka rin pupunta sa ganon. Actually, very well said. Tama yan. Ako, agree na agree ako dyan, Sir Jerry. At yan, syempre, maraming salamat Thank naman you sa sa inaitulong niyo opportunity. sa amin at naikwento niyo. It's a pleasure to have you here in Thank you, Good Morning thank Boss. That was Sir Jerry Liao, ang ating IT expert.